Shanks posibleng makontrol din ni Im-sama sa hinaharap. Sa latest chapter nga ng manga nakita nating gumalaw mag-isa ang Ragnir Hammer. Inatake nga neto bigla si Loki. Alam ko na ang unang maiisip nyo sa nangyari na to obviously yung Hammer din sa MCU o sa Marvel Cinematic Universe, yung Hammer ni Thor. Kung matatandaan nyo yung mga worthy nga lang ang kayang bumuhat sa martilyo ni Thor. Similar sa nabanggit ni Loki in chapter 1143. Kinlaim nga ni Loki sa chapter na to na ni isa daw sa mga kaharap niya walang kayang makabuhat sa Ragnir. Kaya naman malamang sa susunod na chapter maha-highlight itong possible na pagbuhat ni Loki sa Ragnir Hammer. Do ganito nga alam nyo ba na in Norse mythology talagang nag-e-exist itong ganitong klase ng martilyo. Tinatawag nga ito na Mjolnir. At yes, si Thor nga in Norse mythology ang may gamit neto. Bali isa nga lang yan sa pag-uusapan natin sa video na to. At yes, ito na nga yung analysis natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1169. At para umpisahan nga itong topic natin syempre mapunta na kaagad tayo sa unang scene ng chapter na to. Itong naging conversation nila Shanks at Scupper Gaban. Inexplain nga ni Shanks kay Gaban kung ano yung difference ng shallow sea contract at deep sea contract. Kung ang shallow sea contract nga within specific radius lang daw kayang makontrol ni Imu yung utak mo. Once na magkaroon ka na nga daw ng deep sea contract, kaya ka nang kontrolin ni Im-sama kahit saan ka man sa mundo. Ito nga yung nakita nating ginagawa ngayon ni Imu kay King Harald. Ngayon alam naman natin na meron pa ring shallow sea contract itong si Shanks. Since nakita nga nating meron siyang tato similar nung nakuha ni Harald. Yes, sa unang chapter nga ng kwento ipinakitang naputol ng isang Sea King ang braso niya, which is indikasyon na posibleng sinadya ito mismo ni Shanks. Ngayon ang magiging tanong mawawala na ba itong kontrata na shallow sea contract once na maputol lang yung braso? Dahil kung ito nga lang yung paraan di ba dapat na naisip na ito ni Shanks? Pinutol na lang niya itong braso ni Harald para hindi na ito makontrol ni Im-sama? Bale ang possible na sagot nga dito hindi. Walang talab itong pagtatanggal ng tato o braso mo. As long as meron ka ng kontrata kay Imu maputol man ang braso mo o hindi, gumagana pa rin itong kontrata na to. Ibig sabihin possible na ang totoong rason kung bakit ayaw i-pursue ni Shanks itong pagiging hari ng mga pirata at pagkuha sa One Piece treasure kahit kayang-kaya naman niya dahil sa alam niyang wala siyang magiging laban sa final villain kay Im-sama. Alam niya na under pa rin siya ng kontrata na shallow sea contract. Meaning kung maisipan man niyang labanan si Imu parang magpapakamatay lang rin siya. Since makokontrol nga lang siya neto once na lumapit siya kay Im-sama. Sa tingin ko lang naman yan. Bali para sa inyo ba? Sa tingin nyo ba nawala na itong shallow sea contract ni Shanks dahil lang sa naputol yung braso niya? O sa tingin nyo meron pa rin siya neto at ito ang rason kung bakit hindi siya gumagawa ng aksyon para labanan si Im-sama? Kung may thoughts o idea nga kayo sa tanong na to i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Ngayon mapunta naman tayo sa pagdating nila Shanks at Gaban sa kastilyo. Ipinakita ngang inatake nila itong si Harald at mabilis nga lang itong nakapag-regenerate. Kung matatandaan nyo guys Holy Knight level na nga ngayon itong si Harald dahil sa deep sea contract niya. Meaning kung ano yung mga nakita nating kakayanan ng mga Holy Knights magagawa na rin na itong si Harald. Ibig sabihin yung nakita natin sa current timeline na pag-atake ni Gaban kay Summers para matagalan itong pagre-regenerate niya possible na dito palang matutuklasan ni Gaban sa laban niya kay Harald. Speaking of Gaban nakita nga nating wala siyang kasugat-sugat sa moment na to 14 years ago at sa current timeline nakita nga nating marami na siyang scars sa muka. Dito kaya niya makukuha itong scar na to sa laban niya kay Harald? Sa part naman ni Shanks dito nga natin makikita kung gaano nga ba kalakas itong version niya nung time
time na 25 years old pa lang siya. Nakaka-curious ngang malaman kung sa ganitong edad capable na ba siyang gumamit ng Advanced Conqueror's Haki. Isa pang magandang i-address yung nabanggit ni Loki kay Luffy nung time na nag-usap sila. Nabanggit nga ni Loki na coward daw o duwag itong si Shanks. So bakit kaya ito nasabi ni Loki gayong magkakampi naman sila sa laban nila kay Harold, 'di ba? Balibase nga sa sitwasyon ngayon mukhang 3 versus 1 nga ang mangyayaring labanan. Shanks, Gaban at Loki laban kay King Harold. Nakaka-curious ngang malaman kung paano tatalunin ng tatlong to si Harold. Dahil kung ano man nga ang sagot sa kung paano matatalo si Harold sa moment na to, ito na nga rin ang magiging sagot sa kung paano naman tatalunin nila Luffy itong mga Holy Knights sa current timeline. Sa part naman ng pagpiplead ni Harold kay Loki na i-reveal daw neto sa buong Elbaf itong mga pinaggagawa niya gaya ng pagpatay niya sa sariling lahi nila, itong pagkampi niya sa world government at itong pagiging disgrace niya sa Elbaf bilang hari nila. Dito nga natin mas ma-appreciate lalo itong si Loki dahil imagine guys capable ngang gawin ni Loki itong mga nabanggit ni Harold. Nasasabihin niya ang totoo sa mga giants ng Elbaf nang sa ganon malaya niya nang makukuha yung trono at susunod na magiging hari ng Elbaf. Pero alam naman nating hindi ito nangyari. Hindi ni-reveal ni Loki ang katotohanan. Kaya nga ang tingin pa rin sa kanya ng mga giants ng Elbaf pati na itong mismong kapatid niya na si Harudin isa siyang disgrace. Halimaw ang tingin nila kay Loki na para bang walang awa lang niyang pinatay si Harold. Bali ngayon nga mas lumilinaw na ang lahat. Alam ni Loki na kung gagawin niya itong mga nabanggit ni Harold gaya ng pagpatay sa kapwa nila giants, mawawala nga ang lahat ng pinaghirapan neto. Mawawala yung sacrifices neto, mapabuti lang ang mga giants sa mundo. Dito nga natin mapapatunayan na mabuti talaga ang puso ni Loki. Basta related nga sa mga minamahal niya sa buhay handa niyang isakripisyo ang sarili niya alang-alang lang sa mga ito. Kita nyo naman na kahit ang consequence ng pag-atake niya sa village ng mga pumatay kay Ida yung makukulong siya, wala nga siyang pakialam as long as na ipaghiganti niya itong kinikilala niyang nanay. At this time alang-alang sa pinangangalaga ang pangalan ng tatay niyang si Harold, inako nga niya yung pagiging villain nang sa ganon makilala pa rin sa history itong tatay niya bilang mabuting hari. Kaya naman salute kay Loki para sa aksyon na to. Masasabi nga nating isa siya sa pinaka-unselfish na karakter sa mundo ng One Piece. Anyway, ayan na nga yung analysis natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1169. Kung sakaling natripan nyo nga itong analysis natin, huwag na kayong mahiyang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang. Peace!